nag-deposit ako ng 1,000 pesos at gumamit ako ng referral code, naka-receive ako ng 150 pesos. Ang hirap naman mag-apply sa mga bangko. Ang daming requirements. Gusto mo magkaroon ng bank account with physical ATM card? I got you. Tuturuan kita kung paano. Cbank is now Maribank. Ito na ituturo ko sa inyo step by step si Maribank na dating Cbank. Kailangan nyo lang i-download sa Play Store o di kaya naman sa iOS. And then dito, kailangan mo lang i-allow yung app para makapag-proceed tayo. Next naman dito, pwede kayo mag-login or mag-register using mobile number, Apple o di kaya naman Shopee. So dahil magre-register tayo using mobile number, next lang natin dito mag-enter tayo ng mobile number and then para make sure na active po yung mobile number na nilagay nyo kasi makaka-receive kayo ng OTP code. And then pwede nyo pong ilagay yung ating referral code para makakuha kayo ng sign-in bonus na 150 pesos and then mag-deposit po kayo ng 1,000 pesos kapag approve po kayo at i-hold nyo ito ng at least 3 days or 1 week yung 1,000 pesos sa inyong account para ma-receive nyo yung cashback na 150 pesos. And then dito sa baba, make sure naka-agree po kayo sa terms of service or condition ni Maribank. Next naman dito, makaka-receive tayo ng mobile or sa ating mobile number ng OTP code, i-enter lang natin dito para makapag-proceed. Next naman dito, mag-create po kayo ng password. Make sure na ito 16 character long and then mayroon itong letters or number. So dito, wag nyo pong kakalimutan yung mga create yung password. And then next naman dito, facial verification. So start lang natin. So dito, kailangan natin i-allow yung camera. So make sure dito na hindi po blurred or glare, wala kayong headband, walang hikaw kapag nag-facial verification kayo. So dito, please position your face properly in the frame. Next naman dito, verification progress. So wait natin. Kapag ganito po yung lumabas, unable to detect your face, dito, i-retake nyo lang po yung pag-facial verification. Make sure na wala kang headband, glasses, hikaw, di kayo naman na naka-blocking sa face nyo and then make sure na hindi blur or di kaya naman glare. Ito, i-retake lang natin. Please keep steady while the screen is flashing. So, dito yung makikita nyo kapag pasado na ka sa face verification, verification completed, congratulations, you look all good. Next naman dito, makikita nyo yung kailangan nating valid ID. Mamili lang po kayo dito ng isa kung anong meron po kayong valid ID na applicable kay Maribank. So, dito pwede ang national ID card or digital, paper national ID, email ID, UMID, postal ID, Philippine driver license. Ito yung mga recommended faster na ma-approve kayo kay Maribank na dating Cbank. So, dito kung wala naman kayo dyan pero mayroon kayong Philippine passport, SSID, Alien Certificate of Registration, pwede nyo po yan gamitin. Next naman dito, pipicturean natin yung ating mga ID kapag nakapili na kayo. So, make sure na hindi blur or di kaya naman glare at do not cover any part of the ID. Use physical ID. And then dito, mag-scan na tayo ng ating ID sa front. Kapag ganito yung lumabas, photo is not clear, i-retake lang po ninyo na picturean yung mga physical ID ninyo. Next naman dito yung back side, picturean nyo lang. And then dito, makikita nyo na yung identity details. Andito yung ID number, first name, middle name, last name. Kapag may alternative name ka naman, i-check mo lang yung box. And then citizenship, birth. So maglagay na po kayo ng information na kinukuha ni Maribank. Additional details, ito naman yung country, address natin kung saan ka pinanganak, and then trabaho. So dito may monthly income din. Fill upan nyo lang, mamili na lang kayo dyan kung ano po yung trabaho nyo. So ang nilagay ko dito is unemployed. Ayan. And then dito, matik po sa company industry, not working. Kasi kung maglalagay po ako ng trabaho, marami akong pipil upan, company name, company industry name, ayan, company mobile number. So dito, ang purpose ng pag-open ko ng account is savings. Nasa inyo na yan kung pipiliin nyo transactional or investment or others. So dahil savings yung pinili ko, savings yung ilalagay ko. And then dito na nga yung monthly income na nilagay ko is 20 to 40,000 monthly. So source of funds ko dito is salary. So dahil kumikita tayo sa online racket, so salary yung nilagay ko dito. So purpose of account, savings, at dahil hindi naman ako green card, ang nilagay ko dito ay no. And then yung residential address, same as ID address. And then dito naman maglalagay kayo ng email address ninyo. And then next naman natin i-confirm lang natin yung information.
Next dito, yung additional, ito na yung nilagay ko. So next, so dito, Maribank Terms of Service. So dito sa baba, make sure na naka-check yan na kayo ay agree sa Terms of Service ni Maribank. So next natin, so dito magki-create po tayo ng secure PIN na magagamit nyo sa physical ATM card ninyo kapag kumuha po kayo ng Maribank ATM card, o di kaya naman ito po yung secure PIN na magagamit nyo kapag nag-login kayo dito sa mobile app ninyo or mobile device ninyo. So dito, wag nyo pong kakalimutan yung 6-digit PIN na gagawin ninyo. Next naman dito, i-confirm lang natin. So mas mabuti ilista nyo na sa papel or i-save nyo na yung nilagay nyong secure PIN. Next naman dito, important notice from Maribank, under review na po yung ating application. Wait daw natin ito ng 2 banking days, pero dito napakabilis lang kasi na-approve agad ako. So makikita nyo sa dashboard ko, ganito, application under review. Ganito yung makikita nyo kay Maribank. Then dito naman, account under review. Hindi pa tayo pwedeng mag-apply sa physical ATM card. So dito nag-log out ako kay Maribank and then nag-log in ulit ako. Kapag ganito na yung nakikita nyo, ang daming figures na ibig sabihin po niyan, approve na kayo kay Maribank. Ito makikita nyo yung notification na okay na yung ating Maribank. So kailangan nyo lang mag-deposit dito ng 1,000 pesos para makuha yung 150 pesos. And then dito nag-deposit ako ng 1,000 pesos. Ayan, i-stay ko lang yan ng 3 days or 1 week para makuha ko yung cashback ni Maribank. Next naman dito, you receive, ayan, dinagdagan ko ng 500 pesos. And clinic ko yung apply. And then name to be display. So sa card ninyo, ang may lalagay doon yung pangalan nyo, and then fee. So dito naman yung virtual card natin, free lang po yung pag-registered. And then maglalagay tayo ng ating password. Next naman dito, successfully created virtual card. And then dito, get your physical card. So dito, i-click natin yan. Next naman dito ay, and then dito, order physical card. So, andito na yung name on card. So, wag natin papalitan yan. So, maglalagay kayo ng delivery details para ma-receive nyo yung inyong physical card. Makikita nyo, delivery address, province, municipality, barangay. And i-confirm lang natin yung ating details na delivery address at saka name. And then, may service fee or bayad yung physical ATM card ni Maribank na 99 pesos. Pero kailangan may laman po yung Maribank account niyo dahil doon po makakaltas yung 99 pesos. And nag-enter tayo ng password. And then dito, physical card order received. We have received your Maribank physical card order successfully. So dito, para makita nyo yung status ng card nyo, pwede nyo pong i-click yung view details. And then dito, makikita nyo na processing na yan, in transit or deliver. Ito na po yung ating Maribank. Ayan yung ating dashboard. Sana natutunan nyo at nasundan nyo yung pag-registered at pag-order ng ATM card kay Maribank. Stay safe and healthy. God bless po. Bye-bye.